Ngayon nandito tayo sa Royal Arctic, mga padalahan ng mga gamit. Ito sa kababayan natin itong Pilipina. So over baggage sila, iniwan nila ito sa atin. Ayan po yung mga barko mga kabayan nila. Yan, ready na po yan. Axel, do your homework now. Mga kabayan, ito yung homework ng aking anak. Dinala niya dito. Hinanap ko mga kabayan kung mayroon siyang English, pero wala siyang English. Danish yung mga kabayan ang nakasulat. So, nakaparking na dito yung mga sasakyang pandagat nila. Ito sa kaliwa natin. Ayan. So, dyan magre-rent yung mga tourist. So, ginawa talaga nito nila na itong tunnel na to para shortcutan to papunta sa city. Ito po yung loob ng tunnel mga kabayan, no? Ayaw na ayaw nila dito mga kabayan yung mga boss namin dito kapag tinatawag ko sila na sir. Hello po mga kabayan. Ngayon mga kabayan, nandito ako sa isang lugar, yung Royal Arctic kung tawagin dito. Ito yung mga padalahan ng mga gamit, yung mga damit, kung ano-ano pa mga kabayan, no? Mga pagkain, yung mga goods. Bali, mayroon kasi tayong kababayan mga kabayan, no? Na i-vlog ko na itong nakaraan kaso hindi na tuloy na ipadala natin ito. Ito sa kababayan natin, itong Pilipino na nagtatrabaho siya sa Kakurtok, South Greenland. Ngayon mga kabayan, kinuha niya kasi yung pamilya niya papunta dito sa Greenland. Galing sa Pilipinas yung asawa niya at yung anak niya. Pagdating nila dito sa Greenland, dito sa Nuuk City, ay stricto na mga kabayan, no? Kapag may mga dala ka, tapos lilipad ka dun sa mga isolated na area. Yung Kakurtok mga kabayan, wala siyang airport. Ang sasakyan mo doon ay helicopter papunta ng Kakurtok. Pero bago ka makapunta mga kabayan, makasakay ng helicopter, galing muna dito sa Nuuk, sasakay ka muna ng isang domestic pa na eroplano papunta dun sa area kung saan sasakay sila ng helicopter papunta dun sa Kakurtok. So Kakurtok City siya pero wala siyang airport, ginagawa pa lang siya ngayon. Ito mga damit kasi ito nila, mga warmer, mga damit ito ng mga bata. Nakakilala sila sa atin dito dahil nakapunta ako dati ng Kakurtok, nagtrabaho ako dati doon ng mga 2 buwan. Tapos kinontak nila ako, papadala ko na lang dito sa may cargo mga kabayan, no? Royal Arctic. Kasi kung hindi ko kukunin mga kabayan, ang mangyayari maiiwan ito dito sa Nuuk City, so hindi nila magamit. Anong time pa yun mga kabayan, nagpabunot ako ng ngipin tapos namaga siya. Ginawa ko pa rin mga kabayan, ginawa ko pa rin to at tinulungan ko kasi naawa naman ako sa kanila kasi mahal din to mga kabayan. Alam ko bago ito, binili talaga nila ito, mga warmer ito papunta dito sa Greenland. Ito po yung office nila dito mga kabayan, no? Magtatanong pa ako kung dito ba yung padalahan ng mga damit kasi may mga pagkain din dito din pinapadala. So hindi ko alam kung saan na office kasi mayroon ding office doon sila sa unahan. Tapos pakita ko yung mga barko nila. Ayan yung mga barko nila, oh. Ayan, so yan yung Royal Arctic, yung pula na yan, yung tinatawag na Royal Arctic. Ayan, so yung bundok natin, yan, konti na lang yung snow. Kaya mga kabayan, papasok muna ako dito sa loob. Magtatanong ako dito kung ano yung pamamalakad nila sa pagpapadala nitong mga gamit kasi first time ko pa magpadala mga kabayan. So wala pa akong idea kung magkano. Ayan, ito po yung mga gamit nila, oh. Bali 4 na plastic ito. Hindi ko alam kung ilang kilo ito. 7.8. Ayun mga kabayan, ngayon palabas na tayo. Tapos nakuha na natin itong papel na mayroong tracking number. Ito ay isi-send natin doon sa kababayan natin sa Kakurtok. Kasi mga kabayan, nasa 1 linggo na yan dito yung kanyang bagahe. Ang problema, wala talaga akong oras dahil yung break ko dito mga kabayan ay 30 minutes lang pagtanghali at minsan sinusundo ko pa yung anak ko. Pero ngayon binigyan ko na ng time mga kabayan kasi gusto ko maipadala ito lahat para wala na akong iisipin. So ginamit ko na lang muna yung aking break time. So ang nabayaran natin mga kabayan, no, 7 kilos siya. Umabot siya ng 166 Danish kroner or nasa 1,300 pesos ata mga kabayan. So 1,300 pesos 7 kilos. Tapos darating daw doon June 2, yung mga 2 linggo bago darating doon sa Kakurtok. Bali may kinukonstruct pa sila dito mga kabayan, ini-extend nila. Dati kasi mga kabayan, dagat to dito banda. Ayan, dagat to dito. Ayan, bali ginawang isla to hanggang doon sa dulo yung kinukunan namin ng mga gamit. Hindi ko alam kung anong plano nila dito mga kabayan, no? Siguro baka magdudugtong sila doon sa kabila. Kasi minsan mga kabayan, traffic yan dito. Pag nagsabay-sabay pa uwi, papasok, ayan traffic yan. Kasi daanan yan doon sa gilid.
So medyo malayo pa. Kung dito gawin nila yung shortcutan to dito, pwede. Ayan, maglalagay sila dito ng tulay papunta dun sa kabilaw. So ang ganda ng mga bahay dun sa kabila mga kabayan. Ayan yung mga malalaking bahay dyan, oh. Ayan mga kabayan, oh, ang ganda dito sa gilid ng dagat, maglakad-lakad. Dito sa gilid natin, dyan pwede dyan mag-bike, mag-jogging. Mayroon talaga silang ginawang daanan dito para sa mga bike at nagja-jogging. May nagja-jogging. Tapos yung dagat natin, oh, tingnan mo. Relax na yung dagat, hindi malakas yung hangin kasi hindi siya maalon. So may nagja-jogging dito. Ito kasi yung maganda ang klima mga kabayan, no? Hindi siya mainit, hindi din siya malamig na sobra. Nasa 7 degrees yung temperature natin. Pero pag nakababad ka dito sa init mga kabayan, tataas pa siya. Dahil absorb kasi ng katawan mo yung init. So mga kuwanto dito mga kabayan, halos mga tambakan to dito ng mga sasakyang pandagat nila dito nilagay. Pero yung iba unti-unti nang kinukuha dahil malapit na naman yung summer at gagamitin na nila yan mag-fishing, gagala, pinaparintahan din nila sa mga tourists. Hinahatid mga kabayan sa gitna ng dagat, no, magtutur. So ngayon mga kabayan, nakaparking na dito yung mga sasakyang pandagat nila. Ito sa kaliwa natin, ayan. So dyan magre-rent yung mga tourists, yung mga fisherman, dito nila nilalagay yung mga sasakyan nila, no. So depende sa klase ng sasakyan pandagat. Mayroong ginagamit para sa tourist, mayroong iba para sa fishing. So dito tayo dadaan sa may tunnel na ito mga kabayan, no. So ginawa talaga nito nila na itong tunnel na to para shortcutan to papunta sa city. Yan, no. So binutasan nila sa ilalim. Siguro may 300 meters siguro yung mga kabayan yung haba yan papunta. Yung mga bahay sa taas, oh, nakapatong lang talaga sa mga bato mga kabayan, no. Grabe sila gumawa dito ng bahay. So ayan yung view natin, no. So dyan ka sasakay mga kabayan. Nakasakay na ako dyan isang beses, yung kasama ko na Greenland deck. Nag fishing kami. Palapit na yung winter nun. So hindi kami nakakuha mga kabayan, no, kasi bumalik kami, hindi kami nagtagal dahil medyo malamig na yun kasi malapit na yung winter. Pero ngayon, no, ang ganda ng panahon natin. Tirik na tirik yung araw pag ganito mga kabayan, maramdaman mo talaga yung init. Wag lang yung kuwan mga kabayan, malakas yung hangin kasi masakit din yung hangin. So ayan, so dito tayo, antay tayo ng ating turno kasi mga salitan to mga kabayan. Pero magsasarado ito pagka alas 3 ng hapon. Kasi yung alas 3 ng hapon mga kabayan, yung pauwi, ang papunta dito ang pwede. So salitan to. Pag umaga naman mga kabayan, ang pabalik na naman papunta dito, magsasarado siya alas 8 naman. So may schedule lang itong tunnel na ito. Pero ngayon open na siya hanggang alas 3 to mga kabayan. Ayan, ito po yung loob ng tunnel mga kabayan, no? Pag winter dito, nag-i-yelo to dito sa ilalim at tumutulo yung tubig dahil sa snow to sa itaas mga kabayan, dahil open to sa itaas. Yan, may naglalakad din dito kasi shortcutan nga ito papunta ng city. Doon sa unahan naman may nag-aantay na naman mga kabayan, no, kasi palitan lang ito. Papakita ko sa inyo doon sa unahan. Ayan, no. So ito na mga kabayan ang unahan natin. Yung sa kaliwa mga kabayan papunta ng city yan. Kaya bilang isang vlogger mga kabayan, ako ay nag-iingat lalo na sa mga tao na ayaw nila magpa-video tapos kukunan mo ng video. Kaya hindi ko na kinunan ng video yung si kabayan. So minsan tumutulong din ako dito sa mga napunta dito sa Nok na patago lang, hindi ko lang pinapakita sa video. Depende na lang kung gusto siyang sumama sa video, sasama ko sa video. Pero pag hindi, so kinukuhan ko lang yung privacy nila. Ayan, so papasok na tayo sa building na tatrabahoan natin mga kabayan. So yan yung building na trabahoan ko sa last. Ingat-ingat tayo dito baka kasi may mga mahulog sa itaas. May nagtatrabaho kasi dito mga kabayan, no? Yan sa itaas. Yan, tingin-tingin din tayo sa mga nadaanan natin kasi may mga matutulis dito. Pero safety naman tayo kasi may helmet tayo mga kabayan, no? Saka mayroon tayong sapatos na pang depensa. Ayan, may mga tao nagtatrabaho sa itaas. So dito tayo pasok mga kabayan. At magtatrabaho na naman tayo. So wala nang snow mga kabayan, no? Tunaw na talaga dito. Hello po mga kabayan, tapos na yung trabaho ko. Dumiretso muna ako dito sa napakagandang view. Nasa gilid natin yung dagat at dito sa likod natin yung mga makalumang bahay, no, magaganda. So habang ako naglalakad dito mga kabayan, magkukwento lang ako mga kabayan, no. So sundan nyo ako mga kabayan. So ito pala yung mga kung dito mga kabayan, yung
mga bato nila pagka wala na siyang snow. Tapos ito yung mga berries nila, oh, yung blueberries. Pero hindi pa to namumunga dahil kuan pa, bago pa lang lumabas na buhay ulit yung damo nila. Ito yung berries. Maglalakad-lakad muna tayo, no. Ito na yung Nook City kapag summer or palapit na yung summer. Medyo warm na yung kuan natin ngayon, nararamdaman. Yung temperature natin mga kabayan nasa 5 degrees Celsius. So kayang-kaya lang siya. Daan lang ako dito saglit bago ako uuwi. Dahil papunta na din ako sa bahay pagkatapos nito, no. Ito yung mga bahay dito. Napakaganda yung view nila dito dahil yung harap nila dagat na dito. At saka may place dito na bakante mga kabayan, no. Pwede dito mag-camping, magkuhan ka ng mga tent dito, mag-picnic kayo, magpamilya. Yan, maganda dito. Yung tinatrabahoan ng misis ko mga kabayan, nandyan lang sa itaas na yan. So dyan sa nagtatrabaho yung daycare na yan. Pero doon tayo dumaan, umiko tayo doon. Ayaw na ayaw nila dito mga kabayan, yung mga boss namin dito kapag tinatawag ko sila na sir. Nagulat nga ako dito mga kabayan nung bago pa lang ako dito. Halos lahat ng mga kasamahan ko sa trabaho ng mga puti dito at mga lokal, tinatawag ko sila na sir. Tapos sabi nila, wag mo akong tawagin na sir dahil pareho lang tayong trabahante dito, sabi nung boss ko mga kabayan, no? Pero ngayon tinatawag ko pa rin siyang sir kasi nasanay ako. Sabi ko naman sa kanya mga kabayan, sa Pilipinas kasi nasanay na ako tumawag ng sir kahit yung mga casual ng mga kabayan sa Pilipinas. Nung magtatrabaho ako, tinatawag ko pa rin silang sir. Nandito na tayo sa dulo mga kabayan. Ito na yung end dito ng bahay na to. Tapos sa likod natin may mga nagpi-fishing. So yun, medyo mabilis yung patakbo niya, no. Yan. Tapos may mga iceberg pala dito mga kabayan. Ayun, no, may iceberg. Tapos may bahay pa dito pala na isa, oh. Yan, puntahan natin mga kabayan, ha. Medyo kuwantong bahay na to. Maganda yung pwesto niya dito. So dito lang tayo. So yun, may iceberg. Yan, medyo malakas lang yung hangin ngayon. Tapos may mga fisherman mga kabayan, no. Yan. Balik na muna tayo doon sa unahan. Lalakad-lakad tayo mga kabayan. Papainit lang ako dito. Kukuha lang ako ng vitamin D. Yan, dito po yung Nook City, oh. Ayan po yung mga bahay. So natakpan talaga ng bundok na bato-bato. Pero paunti-unti nang matutunaw yan. Tapos nung bago pa ako dito mga kabayan, yung manager namin, nagulat ako. Pumunta siya sa site, dinrivean niya yung lifter mga kabayan. Hinakot niya yung mga gamit sa construction. Nagtaka nga ako, ito ba yung boss namin, yung pinaka-head namin, manager. Pumunta siya doon sa site, nagbuhat siya. Ang ginawa ko, tinulungan ko siya mga kabayan. Nagulat ako mga kabayan. Ang sabi niya, alis daw ako doon sa kanya. Pero ang ibig niyong sabihin niya yung mga kabayan, hindi siya magpatulong kasi siya lang gusto magtrabaho. Parang sarili niya na trabaho yun. Pero hindi naman palagi yung ganun yung trabaho niya. Bali, pagka parang wala siyang ginagawa sa office, pumupunta siya ng site, tumutulong siya sa pagtatrabaho. So ganyan yung mga tao dito mga kabayan, no? Kahit yung may mga posisyon dito, yung mga parang mga engineer, mga head sa construction namin mga kabayan, nakikita ko sila nagbubuhat, naghahakot sila ng mga gamit, nagtatrabaho din sila minsan, pero hindi naman palagi na matagal yung trabaho nila. Kung wala lang silang tinatrabaho sa mga papel, yun makikita mo yan sila nagda-drive ng yung mga truck, tapos naghahakot ng mga gamit, tumutulong din sila. Kaya dito ko lang nakita sa Greenland, no. So siguro sa iba din, siguro sa mga Europe, kasi mga European naman yung kasama ko dito. Ganun talaga sila dito. Hindi nila tinitingnan kahit ano yung posisyon nila. Sa atin kasi mga kabayan, no, sa Pilipinas, hindi mo talaga makikita. Swerte ka na mga kabayan kung yung mga manager magbubuhat yan, magpapawis yan, hindi yan gusto madumihan kasi nasa posisyon sila sa itaas. Pero dito mga kabayan, makikita mo dito yung mga kasama ko sa trabaho na ang puputi pa yan mga kabayan, ang pupugi pa yan, pero nagtatrabaho pa rin sila minsan dun sa tinatrabaho ko. So ito mga kabayan, alikabok, sala sa alikabok dun sa trabaho kasi namin kasi construction. Ang sarap dito maglakad-lakad mga kabayan, tapos may init.
Tapos yung mga bahay dito makikita mo. Ang linis ng kalsada nila dito. Masarap dito magbike. Pag nakabili ako ng bike na second hand, tapos yung anak mabilan ko, siguro dito kami magbabike, medyo safe dito. Ayan o, may mga terrace pa sa labas. Tapos ito yung harap nila, dagat. Ganito na mga kabayan yung araw. Hanggang alas 12 maliwanag pa rin dito dahil palapit na yung summer. Pero may snow pa rin dito na tira dahil sa sobrang kapal ito at mataas. Hindi siya agad-agad natutunaw. So unti-unti yung tunawin. Yung mga damo na yan, yung brown na yan, mabubuhay yan at mag-green yan. Tingnan nyo, nag-unti-unti na siyang nag-green. Tutubuan yan siya ng mga bulaklak mga kabayan. Ito, pagdating ng summer. So ito na yung sasakyan natin. At babalik na tayo mga kabayan, no? Sa bahay, uuwi na ako. Baka naghintay na kasi yung mag-ina ko. So ayan yung mga bahay dyan, no? Yan. So ito yung Nook City, Greenland. Tapos dito sa ibaba natin, yan, simbahan. Yan. Hello po mga kabayan. So ngayon nakarating na tayo dito sa bahay. So yung misis ko nakatulog at saka yung anak ko na babae. So pagod yung misis ko sa trabaho kasi sa daycare mga kabayan, ang mga bata mahirap pantayan. So ubos na yung lakas ng misis ko. Minsan hindi na siya nakapagluluto kasi nagluluto siya kuan mga kabayan, hapon siya nagluluto. Tapos minsan may sobra yung ulam. Ito may ulam pa naman kami dito. Ayan, isda na paksiw ito. Lulutuan ko sila ng ito kasi yung paborito ng anak ko mga kabayan, no? Sardinas din na dito pero kuan siya. Itong makaril na parang sardinas pero tuna, high sa protein siya. 3 piraso ito pero isa lang yung lutuin natin. Ayan o, makaril siya mga kabayan, makaril fillet. Gutom ako pagdating ko pero ito kinain ko yung avocado. Ito yung hilig ko kasi pagkakuhan, tapos lagyan ko ng gatas. Tapos yung anak ko mga kabayan na lalaki, marunong na siya magluto. Nagsaing na siya ng kanin. Tapos minsan siya naghugas ng plato. So mautusan na namin yung anak namin na lalaki. Kasi minsan pagod kami sa trabaho. Dalawa kami ni Mrs. nagtatrabaho. Pagdating sa bahay, kung sino pa yung may lakas mga kabayan, yun magluluto. Pero kadalasan yung misis ko talaga nagluluto. Bali ito yung itsura sa loob mga kabayan, no? Yan, parang sardinas siya. Ayan. Ayan. So gigisahin lang natin ito mga kabayan sa bawang. Tapos sibuyas. Ayan, pwede na ito. Ito yung mabilisan na ulam ko dati mga kabayan, no? Kapag ako yung nagmamadali. Bali sibuyas, bawang lang. Tapos ito sardinas, pwede na siya. Pwede din lagyan mo ng itlog. Pero ito na isda ito mga kabayan, makarel ko siya. Yan, parang malalaki siya na pang mga kabayan, laman. Hindi kagaya sa atin yung sardines kasi sa atin maliit lang yun. Tapos may tinik-tinik. Ito wala siyang tinik, oh. Yan, so ito yung masarap dito. Pero maaari magkalasa sila ng sardines sa atin sa Pilipinas. Mas masarap na sa atin kasi yung kasanayan natin. Yan, gisahin lang natin yan sa sibuyas, bawang. Maya luto na yan. Kasi pwede naman kainit ito na diretso. Gisa lang natin para mas malinamnam. Ayun mga kabayan, naluto na to yung ating sardinas, no? Bali ginisa lang natin ito. Tapos yung kulay niya mga kabayan, no? Mas malasa ito siya kaysa sa atin na sardinas. Kasi hindi pala to sardinas. Kasi yung sardinas, sardines, ito naman makaril to mga kabayan. Ito siya. Sarap. Nilutuan ko na lang yung asawa ko kasi nakatulog yan. Kaya hindi pa nakakain ba dahil sa pagod. Axel, do your homework now. Why? Mga kabayan, ito yung homework ng aking anak. Dinala niya dito. Hinanap ko mga kabayan kung mayroon siyang English. Pero wala siyang English. Danish yung mga kabayan ang nakasulat. So kailangan ko pa talagang i-translate ito sa Google mga kabayan, no? Para malaman. Ito yung mga exam nila, oh. Malalaman mo naman dito yung mga action dito sa mga yan, sa mga smile, kung galit siya. Pero ang mga pangalan lang, sore, stress, correct, glad. So iba pa naman yung pronunciation ng Danish, no? Medyo mayroon silang sariling alphabet na pronunciation. Yan, puro Danish talaga siya. So wala siyang English, no? Danish ang nakasulat. Wala nga siyang Greenlandic mga kabayan, no? Danish lang naman, no? Oh, Danish lang sa lahat mga kabayan. Ito yung exam nila, oh. Yan. Parang
ang ibig sabihin nito mga kabayan, kung ano yung reaction niya. Ito yung naintindihan ko dito. Ito yung unang homework niya ngayon, oh. Ayan. So ito inansira ng anak ko. Ayan, oh, meron siyang parang nag-smile, nagalit. Tapos ano to? Parang hilaw ata na smile yan, o hindi ko makuha, i-translate natin mamaya, no? Ito yung inansiran niya mga kabayan, no? Yung guhit lang. Ito mayroon pa. Kailangan niya yung ansiran, kaso yung mga word nito Danish talaga. So mabigla yung anak ko nito dahil hindi nga, 'di ba, hindi nga kuan. Okay lang kung English, medyo maintindihan pa. Yan, oh, ginuhit niya to. Medyo tama to mga kabayan yung ginawa niya. Ito, siya naguhit nito pa angry, oh. Ito angry yung mukha na yan, eh. Tapos ito, nag-smile. Yan, nag-smile siya. Tapos ito, parang, kuan lang, nakasimangot kunti or normal lang. Ayan, siya naguhit niyan. Tapos ito, parang tama ito. Ito, pwede ito kuan niya, ma-action mga kabayan, na makita niya yung mukha. Ayan, ma-identify niya ito. Pero itong mga pangalan lang, ayan. Ano yan, sorters, card, Dennis.